Sa loob ng social media, mga kababayan. Ito, balita ngayon to. House Speaker Martin Romualdez tinabla ang pakulo na impeach Sara. Mga kapatid, ha? Ito po ha, pag-usapan natin. Sabi po dito, mga kababayan, maliwanag po sa sikat ng araw. Ito, mga kapatid. Sabi po ha, wala umanong alam si Speaker Martin Romualdez sa mga usapang kaugnay sa impeach kay VP Sara Vice President at Educational Secretary Sara Duterte. Mga kababayan ko ha, sabi pa po dito, nililinaw po ni House Speaker to ha, sa panayam niya sa Estados Unidos, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi niya alam kung saan nanggaling ang sinasabing pag-uusapan na tanggalin si Duterte sa pwesto. Mga kababayan, we are not aware of any dare nothing file on the news. On that, sabi nga ni Romualdez na kasama ng Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. I don't know your source, but there's nothing in the offing nothing in the general, dagdag pa ni Romualdez. Mga kababayan ko ha, ipinahayag naman ni Duterte nitong linggo, November 19, na sinisikap pa ng kanyang kampo at ang mga nagsasabing ng bantang patalsikin sa pwesto. Saka lamang umano maglalabas ng pahayag si Sara Duterte ng tamang panahon ukol sa bantang impeachment laban sa kanya. Mga kababayan ko ha, to sabi dito ha. Nauna namang sinabi ni ACT Teachers Representative Franz Castro na bagamat mayroong mga usap-usapan sa mga kapulungan ng mga mambabatas ay hindi naman ito seryoso. Iginiit ni Castro na dapat na pagtuunan ng pansin kung paano ginagastos ng Office of the Vice President ang 125 million confidential fund sa loob ng 11 na araw. Mga kababayan ko, dapat talagang mag-focus tayo doon sa issue ng confidential fund. Ang tagal na nito, mula ng September, hindi pa rin nasasagot ng concern agencies ng mga pinagtuunan namin. Sabi ni Castro, mga kababayan ko ha, para sa amin, ito ay dapat focus sa issue. Ayon sa usapin ng mga impeachment, hindi pa naman ang seryoso, dagdag pa nito. Hinimok naman ni Gabriela Party Representative Arlene Brosas ng Komisyon ng Audit ng COA na tuparin ang pangako nito noong tinalakay sa Kamara de Representantes ang panukalang 2024 National Budget na ilabas ang audit report ng confidential fund ng OBP. Mga kapatid, yan ha. Ito lang mga kababayan ko, focus lang tayo dito. Kung sakali mga kababayan ko na si Vice President Inday Sara Duterte ay ipa-impeach ng mga mambabatas, mga kapatid, ito po ang sasabihin ko, malaking delubyo po yan. Totoo. Ay nako mga kababayan ko, napakalaking dilubyo po nito kapag nagkataon mga kapatid na nagkaroon ng problema dyan. Dahil mga kababayan at sa mga katropa natin na nanonood dito, mga kapatid, kapag si VP Sara Duterte ay pinaugong ninyo, uugong pa lang, ito prediction ko na to mga kababayan ko ito prediction ko na to. Kapag ang mga kongresista pinaugong ninyo ang impeachment at pinaingay ninyo ang ilaban kay VP Sara Duterte, tandaan nyo po ito. Makinig po kayo. Ito po yung opinion ng isang ordinaryong Pilipino, mga kababayan ha. Isang mungkahi ko lang po. A friendly concern, mga kapatid, no? Kung gusto nyo paugungin ng impeachment, mga kababayan, haharapin nyo po ang milyong-milyong Pilipino. Hindi po ako magtataka at hindi po ako magtataka dito. Kakalampagin po kayo ng taong bayan sa Kongreso. Kaya be careful mga kapatid. Kaya yung mga taong congressman na balak patalsikin si Vice President Inday Sara Duterte, manginig po kayo. Ako na po nagsasabi, baka dyan nyo po makita in the first time in history ng Pilipinas, gagawa kayo ng isang history na kung sakali ay patatalsikin ng isang Vice President at i-impeach mga kababayan ko. Dahil mag-ingat-ingat po kayo dyan. Dahil kung nagkataon, mga kababayan ko, matanggal si VP Sara Duterte, taong bayan ang siyang mangangalampag sa Kongreso.
Mas nakakatakot po yan. Kung sa presidente noon, napatalsik nila si Pangulong FEM using people power, baka mag-people power po sa Congress ang taong bayan. Hindi porke sinabi na mababa sa survey si BP Sara, tandaan nyo po to. Marami pong makinarya ang kampo ni Sara. Marami pong makinarya ang kampo na yan. Tandaan nyo po, may bilang pa rin po sila sa lipunan at kayang gumiba ng isang congressman kapag kayo po ay kinalampag niyan sa kongreso. Diyan po kayo matakot, mga kababayan. Hindi po basta-basta ang magpa-impeach, mga kababayan ko. To be honest, mga kababayan, kaya nila pinapaugong yung mga ganito para takutin si Sara? No, hindi ko nakikita, mga kababayan ko. Si Sara, Vice President Sara Duterte is a fearless person. Kung baga, walang takot ito. Kaya kung kayo po ay nagpaplano na tibagin, gibain, wasakin ang pangalan ni Sara, mag-isip-isip po kayo, mga kababayan ko. Baka pag ito ay nangyari sa Pilipinas, mag-divide ang mga tao, mag-divide ang mga Pilipino. Baka dyan nyo po makita yung mga DDS, baka dyan nyo po makita yung mga loyalista. Baka mamaya po, mga kababayan ko, yung kongreso, pagtulong-tulungan ng taong bayan, mga kababayan ko, mag-ingat po kayo. Ayan ang nakakatakot doon. Kaya yung mga nagsasabi, ipa-impeach si Sara, ipinapakalat doon, mga kababayan ko, warning na po ito sa inyo, mga kapatid. Lalabas po ang taong bayan, lalabas po ang sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid, magkakagulo dito sa Pilipinas. Trust me. Ito prediction ko na to. Pag si Sara pina-impeach nyo, pinagtulong-tulungan nyo sa Kongreso, tandaan nyo to. Magkakagulo sa Pilipinas, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Yaan ang nakikita ko dyan. Yaan ang nakikita ko na pwedeng tendency mangyari kapag si Sara ay tuluyang pina-impeach. Ang mapapasama dito, tandaan ninyo, House Speaker, Deputy Speaker, at sino-sino pang mga nasa baba na may connection dito, mga kababayan. Pero tanong ko lang, ba't si Tita Glow tahimik? Magkaalyado sila. Imposibleng di alam ni Tita Glow yan. Diba? Mga kababayan ko, akin lang. Maraming Pilipino ang umaasa kay Sara. Maraming Pilipino ang nakastand kay Sara. Maraming Pilipino ang kahit sa Uniteam ay Uniteam na kay Sara pa din ang nasa Uniteam pa rin ang loyalty. Tandaan nyo po ito, mga kababayan. Hindi po ako nagbibiro. Kapag si Sara ay inyong pina-impeach, magkakagulo sa Pilipinas. Warning na po yan sa Congress. Hindi ko po kayo if you get my point kung bakit ko sinasabi to, mga kababayan, mahirap po makalaban ang taong bayan, mga kababayan ko. Kaya babala po doon sa mga nagpaplano, huwag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo.